Sinabi ko sa'yo na hindi inaasahan ang araw na ito. Hindi ko pa alam ito, babasahin ko pa lang sa'yo. Kaya sina Piskal Slavic at Sierra, hindi ko ito narinig, baka kayo narinig nyo, kakasabi lang. Nagpabook si Ginoong Combs ng mga speaking engagement sa Miami para sa susunod na linggo. Yan ang sukdulan ng kayabangan. Ginawa niya ito ng 15 taon, siya ang responsable sa pagdadala ng maraming escort. Maraming kakaibang karanasan at maraming gabi sa hotel yon. Alam niyang illegal yon, alam mo, hindi ko alam yon, Sierra. Dahil ibig sabihin nun, iniisip niyang makakalaya siya. Kung totoo yon. Hindi ko rin alam ito. Jessie, ako okay lang. Sobrang nagulat ako. Siguro habang dinadaanan mo, binabasa ko ang update. Habang ginagawa mo, iniisip ko na parang hindi tugma ang mga numero. Kasi kung inaresto siya noong Setyembre 16 last year, maaga pa ng Oktubre, hindi pa tayo umaabot sa 13 buwan na threshold at ang team niya ay humihingi ng 14 na buwan. Kaya kung humihingi sila ng 14 na buwan, parang walang sense. Kung magbubuk siya nito sa Miami para sa susunod na linggo, ibig bang sabihin sobrang kumpiyansa siyang makakalabas siya bago ang 14 na buwan? Nagulat talaga ako sa balitang ito. Interesado akong malaman kung ano ang magiging sagot ng depensa tungkol dyan sa aligasyong yan. Isa pa, Sierra, may poll tayo. Sa tingin mo ba magsasalita si Didi sa publiko matapos ang hatol? Ipinapalagay natin syempre na bibigyan siya ng time served at agad siyang palalayain. Pero hindi natin inaasahan na mangyayari iyon dahil kailangan pa siyang dumaan sa proseso mula sa Manila Detention Center. Pero ayon sa poll, 38 ang nagsabing oo sa pamamagitan ng abogado, 32 ang nagsabing oo agad-agad at 30 ang nagsabing hindi. May narinig ka na ba kung ano ang aasahan natin pagkatapos ng sentencing? Ano ang magiging sitwasyon pagkatapos? Alam ba natin kung magkakaroon ng anumang press conference? Anumang press conference mula sa alinmang abogado, mga prosecutor, mga defense attorney, mga biktima o kahit sino? May nakahanda ba sa labas ng korte? Alam mo, nakakatuwa na sinabi mo yan, Jessie, kasi bago mo ako kausapin, iniisip ko na talaga yan. Ano ang contingency plan natin para sa mangyayari? Ngayon, dito mismo ako ngayon, may camera kami at nagre-report ako ng live mula sa kabila ng kalsada. Ngayon, kumpleto na ang camera setup namin. Lagi namang may podium dyan tuwing nandito ako sa New York, parang laging handa kahit ano pa ang mangyari. Kaya siguro may ilang sagot para dito. Una, sa tingin ko ba si PDD kapag siya ay nasentensyahan, alam mo yon, kapag may pagkakataon siyang magsalita, gagawin ba niya? Oo, sa tingin ko talaga kasi kilala naman natin si Didi. Alam nating karismatiko siya at may sariling kwento sa lahat ng bagay. Sigurado rin akong nais niyang ibahagi ang nararamdaman niya tungkol dito. Matapos niyang manahimik, ibig kong sabihin hindi siya nagtestigo. Siyempre, wala silang tinawag na mga saksi para sa depensa. Alam kong gusto talagang magsalita ni Didi. Mangyayari ba ito ngayon? Iniisip ko, siguro hindi pa, sa tingin ko maghihintay na lang tayo at titingnan kung ano ang mangyayari. Pero para sa depensa at prosecution, hindi ako magugulat kung magkakaroon tayo ng press conference pagkatapos ng lahat ng ito. Muli, handa kaming pumunta kung mangyayari man yon. Wala pa akong naririnig na tiyak na balita. Sa tingin ko, marami dyan ay nakadepende sa kung anong uri ng sentensya ang ipapataw, pero siguradong handa kami para doon. O kung magsasalita siya sa Miami? Ibig kong sabihin, Alexis, kung totoo yon, ibig sabihin, Alexis, may ibig sabihin yon, hindi ba? Ibig sabihin nito na mukhang iniisip pa rin niya na siya ay higit sa batas, na kaya niyang gawin yon. Alam mo yon na parang makakalusot lang siya sa mga krimeng ito. Hindi na niya kailangang mag-overtime at magpapatuloy na lang na parang normal. Sang-ayon ako at magsasalita na rin siya agad. Pero sa tingin ko ito rin ay tugma sa pangamba ng hukom na hindi siya nagpapakita ng kahit anong pagsisisi. Hindi niya iniisip na may nagawa siyang mali, parang iniisip lang niya na siya ay napagbintangan at lahat ng ginawa niya ay tama. Ang mga pagsasalitang ito, kung totoo man, ay talagang nakakabahala at sa tingin ko ay magkakaroon ito ng malaking epekto sa desisyon ng hukom tungkol sa sentensya. Iniisip ko kung mali ba ako dito, Tyler. Pwede kayang gamitin ito ng depensa para sa kanilang kapakinabangan? At heto, pakinggan mo, ito ay talagang tugma sa sinasabi ni Sean Combs sa kanyang liham. Alam mo namang tumutulong siya sa loob, kinakausap ang mga bilanggo at tinutulungan silang gumanda ang buhay. Hindi na niya mababago ang nakaraan kaya mas mahalaga ang kinabukasan niya. Oo, may speaking engagement siya sa Miami dahil gusto niyang bigyan ng babala ang mga tao, gusto niyang magturo sa kanila. Alam mo, sinasabi niya na hindi na magiging pareho ang buhay niya matapos siyang makulong sa Manila Detention Center. Baka aaminin na nila ito. Mali ba ako kung iniisip ko yon?
Hindi ko iniisip na mali ka at sa tingin ko hindi rin papansinin masyado ng hukom yon. Lahat ng akusado at si Ginoong Combs gusto maging malaya at nag-book pa siya ng speaking engagement ayon sa alam namin. Maaring nagsasalita siya sa mga bata tungkol sa pag-iwas sa buhay ng krimen, pag-iwas sa droga at labis na pamumuhay. Gaya ng sinabi niya, ngayon, malinaw na sasabihin ng prosecution na ito ay isang tao na may ego na lampas sa normal na tao at inaasahan niyang agad siyang makakalabas ng kulungan. Hindi ko nakikitang may malaki dito, wala itong laman. Sa tingin ko, kung ano ang katotohanan at patakaran, yun na yun. At sa tingin ko, matalino ang hukom para manatili sa tamang landas kahit na sinusubukan siyang hilahin ng magkabilang panig sa magkabilang direksyon. Uy, Tyler, pwede bang tanungin ng hukom si Sean Combs kung magsalita siya sa korte? Inuulit lang niya ang mga sinabi niya. Pwede bang magsalita ang hukom, Ginong Combs? Maari ba kitang tanungin tungkol sa booking engagement? Maari ba siyang magtanong habang sentencing? Korte ng hukom yun, pwede talaga siyang magtanong. Kawili-wili, Alekis. Ayon sa taga-usig ng korte, sinabi ni Slavic na kahit walang cross-reference, mabigat pa rin ang sentensya kabilang sa distritong ito. Sa tingin ko, ang mas malaking tanong dito, Alekis, ay ano nga ba realistically ang maaaring maging sentensya niya kung mapawalang sala siya sa mas mabibigat na kaso? Kung isasama ang transportasyon para sa prostitusyon at napatunayan siyang nagkasala ng racketeering conspiracy, sex trafficking, at transportasyon para sa prostitusyon. Iyan ay isang pampabigat, isang nagpapalala, bahagi iyan ng kabuuang kwento. Pero pumapasok din yan sa ideya na may mga tao ring nagsasabi na hindi sana siya kinasuhan. Kung ang tanging hawak lang ng gobyerno ay mga kasong prostitusyon, hindi sana sila nagtuloy, hindi sana nila isinampa ang mga kaso laban sa kanila. Kinasuhan pa rin sana siya, kaya kung naabsuelto siya sa mabibigat na kaso, iniisip ko, kung pagbiyahe para sa prostitusyon lang ang usapan, ano kaya ang posibleng kaharapin niya? Para sa transportasyon, hanggang 10 taon bawat bilang, kaya pinag-uusapan natin ay 20 taon ang pinakamataas na maaaring kaharapin niya. Pero ang ibig kong sabihin, hindi ko naman iniisip na malayo ang mararating niya. May probation na papasok sa 7 at ang prosecution ay humihingi lang ng 11. Pero kailangan din nating bigyang pansin ang katotohanan na kahit hindi siya nahatulan sa mga kasong iyon, tandaan may mga testimonya tungkol sa suporta, halimbawa sa marahas na aspeto. Ibig kong sabihin, particular na yung video na yon na inamin naman niya sa publiko na ginawa niya yon. Meron yung buong video kung saan siya ay tumutugon doon sa video sa hallway ng hotel. Isa iyon sa mga bagay na tiningnan at isinasaalang-alang ng hukom kung palalayain ba siya pagkatapos ng hatol. Ibig kong sabihin, kapag sinasabi nila yon tulad ng sinabi mo sa crossover, ang kanyang pagkakaabsuelto ay hindi nangangahulugang wala na ang ibang paratang na sumusuporta sa marahas na aspekto. Ngayon, tinatalakay nila ang mga kahalintulad na kaso at iba pa. Tyler, naaalala mo ba yung apology video? Naaalala mo ba yung apology video na inilabas niya? Pagkatapos ilabas ng Cable News Network yung 2,016 na video kung saan binugbog niya si Cassie Ventura. Ipapatugtog ko sa iyo yon, tapos pagsamahin mo sa sinabi niya sa sulat at posibleng sasabihin niya sa korte kung saan niya inilalarawan. Nagbabasa at nagsusulat siya, nag-eehersisyo, nagpapakonsulta, nagte-therapy, nagtuturo ng libreng business course sa mga preso at nagbabahagi ng mga tagumpay at kabiguan. Ikumpara natin yan sa video at pag-usapan natin. Napakahirap balikan ang pinakamadilim na bahagi ng buhay mo. Minsan kailangan mong gawin yon. Wasak ako noon, ibig kong sabihin talagang bagsak na bagsak ako. Pero hindi ako naghahanap ng dahilan, walang palusot sa inasal ko sa video na yon. Tinatanggap ko ang responsibilidad sa nagawa ko sa video na yon. Nandidiri ako noon nung ginawa ko yon, nandidiri pa rin ako ngayon. Pumasok ako, naghanap ako ng professional na tulong. Kailangan mag-therapy, pupunta kami sa rehab. Humingi ako ng awa at biyaya ng Diyos. Pasensya na talaga. Committed akong maging mas mabuting tao araw-araw. Hindi ako humihingi ng kapatawaran. Nagsisisi na talaga ako ngayon. Tyler, hindi ako psychologist at hindi ko rin mababasa ang isip ni Sean Combs, pero masasabi ko kung ano ang batas. Ito ang problema. Ang problema, ayon sa prosekusyon sa paglilitis, ay gumawa siya ng mga krimen matapos ang video na iyon
tulad ng natagpuan sa kanyang hotel room nang siya'y inaresto sa New York. Ebidensya ng mga kakaibang gawain o mga wild na gabi ng hari o kahit anong gusto mong itawag doon. May mga taong tumingin sa video na iyon at nagsabing, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwalang totoo siya. Kaya kung pag-uusapan kung ano ang pwede niyang sabihin o gawin sa korte para ipaglaban ang kanyang buhay pagkatapos ng hatol. May natutunan ba sa video? Magagamit ba ito dito? Ano masasabi mo, Tyler? Sa palagay ko, may papel na ang video at alam na ng publiko. Sinabi na rin ito ni Ginong Combs at parang inuulit lang niya ngayon sa kanyang liham sa korte kung saan humingi siya ng paumanhin, tinanggap ang responsibilidad, sinabi niyang binago na niya ang sarili niya. Nasa kulungan siya ngayon, ginagawa ang tama. At sa tingin ko, magpapasya ang hukom na isa sa alang-alang ang lahat ng iyon. Ngayon, 14 na buwan na siyang nakakulong at ngayon lang siya nilitis para sa kanyang buhay, kaya hindi naging madali ito para sa kanya at ang pagiging nakakulong ay hindi madali para kanino man. Kaya sa tingin ko, mahirap ang desisyon na kailangan gawin ng korte dito. Pero naniniwala ako na, alam mo, yung mga sulat mula sa mga kapwa bilanggo, yung epekto niya, yung impluensya niya sa buhay nila. Naniniwala akong sasabihin ng hukom na may natitirang kabutihan pa siya, pero hindi ibig sabihin na makakatakas siya sa pananagutan. Dapat may pananagutan pa rin at sa tingin ko magiging mulat ang korte tungkol dun sa parusang ipapataw nila. Hindi ko rin iniisip na basta siyang makakalabas agad matapos ang proseso. May poll tayo. Kumusta pakiramdam mo habang naghihintay? 52 ang narito para sa drama. 22 ang kinakabahan. 17 ang may pag-asa at 9 ang galit. Sa tingin ko maganda yan, buod ng nararamdaman sa kasong ito. Alexis, gaano kalaki ang epekto ng mga pahayag ng akusado sa korte sa hatol kapag walang pro forma sentence? Walang mandatory, habang buhay na pagkakakulong ito. Hindi mahalaga anong sabihin ng iba. Malaki ang puwang at discretion dito. Gaano ba kahalaga o kalaki ang epekto ng salita ng akusado? Una, kung ako ang tatanungin, masasabi kong nandito rin ako para sa drama. Pero pangalawa, alam mo, isinasaalang-alang din iyon. Ang ibig kong sabihin, ilan sa mga pahayag niya at pati mga sulat mula sa mga bilanggo, hindi ako naniniwala. Tungkol ito sa mga sulat ng mga bilanggo. May agam-agam ako na ginawa lang ang mga sulat na yon kasi posibleng iniisip ng mga bilanggo na kapag nakalabas sila, may makukuha silang benepisyo. Ginagawa nila yon kasi kapag nakalabas na si Didi, kaya di ako naniniwala sa sinasabi nila. Pero tinitingnan pa rin yon ng korte. Pero ang talagang hinahanap nila mula sa akusado ay ang pagpapakita ng pagsisisi. Na inaamin niya na mali ang ginawa niya at gusto niyang magbago para sa ikabubuti, maging produktibong bahagi ng lipunan at hindi na muling bumalik sa dating gawain. At baka alam mo na muling gumamit ng droga, manakit ng tao at gawin ulit ang mga bagay na dati niyang ginagawa. At kahit na malinis na siya ngayon, nasa kulungan siya, pero hindi ibig sabihin nun na wala ng mga bilanggo na naging malinis sa loob ng kulungan. Pero paglabas ay bumalik din sa dati. Magsimulang gumamit ulit kaya, alam mo yon para sa akin, hindi rin naman yon nangangahulugan ng marami. Itong pagsasalita na ito, kahit na sinasabi ni Tyler na hindi niya iniisip na malaking bagay ito, para sa akin, napakalaking bagay nito. Kasi ako, alam mo yon, pwede akong bumaliktad bilang isang taga-usig at posibleng ipaglaban na muli nitong binibiktima ang mga biktima. Lalabas siya at mamumuhay ng malaya, alam mo yon, posibleng magkaroon ng speaking engagements na magpaparamdam sa kanila ng hindi ligtas. Ibig kong sabihin, magagaling na abogado kayang ipaglaban ang magkabilang panig at titingnan talaga yan. Pero parang pagbabalanse talaga ito. Sa totoo lang, alam mo ba Taylor, iniulat ng Cable News Network na sa korte ngayon, tinanggap na yon ng hukom. Ang saklaw ay 70-87 buwan, kaya ito ay mga 6 hanggang 7 taon. Na inirekomenda sa pre-sentencing report ay angkop at walang dahilan para lumihis doon. Sinabi rin na pinapayagan ng mga alituntunin ang multa na mula 25,000 hanggang 250,000. Makukulong siya. Yung ba ang sinasabi natin? Makukulong siya ng ilang taon. Yung ba ang sinasabi natin? TAYLOR. Parang sinabi ng korte na talagang makukulong siya. Sa tingin ko, base sa sentencing guidelines dito at sa ulat na nakuha natin mula sa probation, malinaw na hindi pa niya binibigay ang sentensya. Pero mukhang tinatanggap niya ang recommendation at si Ginong Combs ay magtatagal sa kulungan. May komento ako rito.
Sa federal prison system, kailangan bang magsilbi ng 85% ng sentensya bago maging eligible sa parol? Ano ang proseso? Alam mo ba? Depende. Sa tingin ko, karapat-dapat siya sa maagang paglaya dahil sa dalawang kasong ito. Interesante. Sige, may tanong tayo mula sa Super Chat. Shera, ikaw ang sasagot. Galing ito kay Christina Lester. Pangalawang Super Chat question mula kay Christina Lester. Maraming salamat. Sumailalim ba si Sean Combs sa anumang drug testing habang nasa kulungan? Christina, magandang tanong ito dahil gaya ng alam natin, si PDD mismo ang nagsabi sa korte na matagal na siyang hindi umiinom, unang ulit sa loob ng dekada. Nagkaroon ako ng alam mo na pagbabago, marami akong natutunan habang nasa kulungan ako. Kaya ang tanong dito ay, sumailalim ba siya sa mga drug tests? Sa ngayon, walang malinaw na ulat tungkol dyan, pero tingin ko posible ito. Pero ang masasabi ko, kung matatandaan mo si PDD na paulit-ulit na nagtatangkang magpiyansa, hindi lang isang beses, kundi 2 beses, 3 beses, palagi siyang bumabalik para magpiyansa ng paulit-ulit. At maraming beses pa. Iniulat namin ito mismo dito sa Law and Crime, tinanggihan ito. Gayunpaman, gusto kong bigyang diin na si Didi mismo ang nag-alok nung sinusubukan niyang magpiyansa. Oo, sige, papayag akong sumailalim sa drug test linggo-linggo. Kung gusto ninyong makasigurado na ako ay malinis, handa akong gawin iyon. Nakakatuwang isipin na nung umaasa siyang makapagpiyansa, sinabi niya, kusa kong gagawin ang mga drug test na ito. Sabi niya ngayon malinis na siya kaya hindi sigurado kung nag-drug test siya habang nakakulong. Pero siguro, mas maniniwala ako na baka nga malinis na siya base sa kusang loob niyang pagpa-drug test. Sinabi naman niya na gagawin niya iyon. May update mula sa korte. Binabanata ng piskal si Sean Combs at ang bigat ng kaso. Si Piskal Slavic. Yung video ni Cassie mula sa Los Angeles Hotel, ilang beses pinatugtog sa paglilitis at hindi naging madali. Tungkol kay Jane, sinuntok niya siya, sinampal niya siya mahigit 1 taon na ang nakalipas, noong alam niyang iniimbestigahan siya ng federal. Sa paglilitis, inako nila ang pananakit. Ang pag-amin ng pananakit sa harap ng hurado bilang estratehiya ay hindi pananagutan. Ang freak-off ay pinalawig na pagtatanghal ng paulit-ulit na sexual na paglapastangan at panghihiya. Ayaw Nina. Kasi at Jane makipagtalik sa estranghero. Pasensya na, pinilit sila. Pasensya na, pero pinaihi niya ang escort sa bibig ni kasi hanggang mabulunan siya. Malinaw sa pahayag ng biktima na patuloy siyang binabangungot, may flashback at mga peklat, at kitang-kita rin sa mensahe ni Jane ang matinding pagdurusa at trauma. Sinabi ni Mia na may post-traumatic stress disorder at anxiety siya. Sinabi ni John Tynash na nagdulot ito sa kanya ng pangmatagalang pinsala. Sabi ni Capricorn Clark, inilista niya siya sa blacklist nang magsalita siya. Isinulat ni Chef Jordan Atkinson kung paano siya naapektuhan. Totoo at seryoso ito. Alexis, iniisip mo ba lahat ng yon? May tanong mula kay Rosalba. Sang-ayon ba ang panel na gugustuhin ng hukom na magdagdag ng sapat na oras para sa kanyang rehabilitasyon? Dahil ba may patunay na hindi na siya muling magkakamali? Ibig kong sabihin, may patunay ba na hindi na siya muling magkakamali? Isa na ba siyang nagbago na tao, alam mo yon? Ang asal na ito na nabanggit ay nabigyang linaw sa panahon ng paglilitis na to. Magandang tanong. Pakinggan mo, wala talagang patunay na ang isang tao ay ganap ng nagbago. Ang ibig kong sabihin, ang layunin talaga dito sa sentencing ay para, alam mo na, sabihin ng akusado na, oo, nagbago na ako. Isa na akong nagbago na tao, alam mo yon, magpapatuloy na ako sa buhay ko sa ibang paraan. Ngayon, ang pagiging nakakulong sa bilangguan ay tiyak na magbabago sa'yo, walang duda doon, pero hindi ibig sabihin nun na magbabago siya para sa ikabubuti niya. Alam mo siya, gaya ng nabanggit mo, Jessie, ay napaka-karismatiko at alam mo, kadalasan, sa simula pa lang, gusto siya ng mga tao. Kaya, ibig kong sabihin, hindi ko alam kung nagbago na siya. Sa palagay ko, masasabi kong hindi siya nagbago bilang tao.